bata ang pangalan nyo? May kapangalan kasi ako. So, mas unang magaling sa akin yun eh. Siya unang-unang kilala bago ako. Kaya yung pagka nagkikita, pagka nagtatanong mga ibang player kung sinong Efren. Kaya tinawag yung isa, Efren matanda ako, tinawag na Efren bata. Sabi ni Mr. Puyat kanina na God-given daw yung talento mo sa bilyar. Ano ibig sabihin nun? Parang binigyan ako ng galing nga ng nasita. Severe pa lahat nga ng pamamaraan dito sa paglalaro ng bilyar natutunan ko. Hindi ko malalam na sport ganito kasi nung dati, nung una pa to, pangkanto-kanto lang daw to. Sabi ng mga matatanda, binabawalan pa nga kami pumunta ng bilyaran. Panglima sa 9 na anak ng tindero sa palengke sa Culubasa, Mexico, Pampanga, si Efren. Wala akong ginawang kalokohan yan, mabait yung bata yan. Hindi man makikipag-aaway yan. Yung bata yan, kaya hindi marunong salamuha sa mga taong Para makatulong sa pamilya, dinala ng ama ang 5 taong gulang na si Efren sa Maynila. Nagtrabaho siya bilang bantay sa Lucky 13 na pag-aari ng kanyang tiyo. Wala raw siyang hilig sa bilyar noon. Nag-interesado ako sa tuwing makikita ko may naglalaro, may inaabot na pera. Hindi ko pa naintindihan yung pustahan ng araw. Kaya naglaro na rin para bigyan din ng pera. Parang yun yung naging motivation mo, yung pera. Pero sabi mo hanggang dito lang yung table. Paano ka naglaro? Pag hindi ko naman abot, kumukuha ko ng case, 3 Coca-Cola na case para abot ko. Pursigido si Efren. tira ng tira, isang kamay lang na kung di man nakikita yung ano. Tapos ano pa siya ng ganun bago niya titiraan isang kamay nun. Hanggang sa natutong ano yun. Dito na rin ako natutulog kasi sa ibabaw ng lamesa eh. Kaya pagkagising ko, naglalaro na ako. Bago ako matulog, naglalaro din ako. Ikinagulat ni Pinong ang talento ng kapatid. Hindi naman namin alam yung talagang kung marunong, kung gagaling ba siya o hindi. Tapos nung nakita namin talagang gumagaling. Ang ginawa, yung chewing ko nga, yung sinama sa mga pinalaban. Tinalo niya yung champion. Gumaling na siya rito sa package. Marami na siyang tinatalo. Lahat na nga kami, mga marurunong, talo na sa kanya. 12 anyos nang magsimulang dumayo kung saan-saang bilyaran si Efren para lumaban. Dahil sikat ang pelikulang The Hustler, in ang pustahan sa mga bilyaran noon. Kwento ni Mang Berting, pinustahan ng mga kaibigang Chinese ang mga laban ni Efren. Yung meron siyang amo na pangalang Guding doon sa eskulta. Ginawa siyang tirador tapos may sweldo siya. Nag-enjoy ka ba dun sa mga biyahe-biyahe na kinuha nyo sa mga iba't ibang lugar? Ba't di ako mag-enjoy? Tuwing tatay kami, puro panalo kami. Lagi ako inabutan. So, lagi rin ako minuot. Dito ko una nakita si Efren. Naglaro siya, puro talo siya. Sumunod na taon, ibang Efren na. Mabilis gumaling. Ang kaibigang si Rolly ang naging kasama-sama ni Efren sa paglilibot ng mga bilyaran para mangharang o makipagpustahan. Pupunta kami sa McClark. Nilalaro namin mga serviceman nung araw para kumita, alam mo na, di ba? Paikot-ikot doon. Umawak na kami ng libo-libo na rin noon. Dollars ang tinatalo mo di ba? Nakilala si Efren sa mga fancy shots na na-develop niya sa panonood ng mga tsumatsambang manlalaro. Ang meron mga fancy shot, yung mga hindi marunong, puro tsamba lang yun eh. May tumitirang mahina, lumalakas ang tira. May tumitirang malakas, humihina ang tira. May tinitira yung kung saan tira yung pamato ko sa ibabaw, sa gitna o sa taas, nag-iibang takbo. Dahang-dahang sumikat ang pangalang Efren Reyes. Naging kilabot siya ng mga bilyaran. Kasi nakikita nila, may tulong ako, nahirapan sila. Kaya madaling yung may lumabas sa akin. Bakit? Okay, nagtrabaho na lang ako sa printing press. Naging taga-ayos ng comics si Efren sa isang printing press. Pero wala pang isang taon, bumalik rin siya sa bilyaran. Sweldo ko sa loob ng isang buwan yun, 90 pesos. Sa bilyar na lang ako.
Ganon din, kumikita rin sa bilyar eh. Doon na lang sa bilyar kasi kahit isang beses lang ako malabay sa loob na isang buwan, pwede na ikikitain yung tinrabaho ko sa loob na isang buwan. 1975, nang maispatan ng isang Amerikanong sports writer si Efren. Nanood siya rito doon sa may Lucky 13. Nandun siya may bintana, kuha na siya ng kuha. Umuwi ngayon siya sa Amerika. Tinanong yung mga player kung sino daw ang pinakamagaling sa buong mundo. Eh sumagot yung isa, ang pwedeng tumali sa amin, Japanese, sabi niya. Kasi madalas sila maglaro dito, ang sagot nung gumagawa ng libro, may tatalo na sa inyo niyan. May darating na siya rito, taga-bundok, sabi niya. Ang pangalan niya, Efren Reyes. Nasira raw ng balitang ito ang diskarte niya. May plano na pala kasi noon ang isang Pilipino sa Amerika na ilaban doon si Efren. So balita na yung Efren Reyes na pupunta doon. Eh paano pa ako? Hindi naman tournament ang hangad ko doon eh. Ang hangad ko doon, mga harang lang kami. Mga harang, lalaban ng pista kung kanino lang doon. Eh pagkilala na ako, hindi na ako makakarang, wala na. Dahil sa alingas-ngas na darating ang isang Efren Reyes, nagbago sila ng strategy. Gumamit ng ibang pangalan si Efren, Cesar Morales. Hindi niya sabihin na siya yung Efren Reyes. Kasi sa Amerika noon, narinig na yung Efren Reyes, pero hindi na alam kung sino. So pagdating niya ron, naging disguise siya. Mga asin lang talaga siya noon. Wala siya makakalaban dahil makakapaglaro siya. Alam, mabibigat na magiging laban niya. Eh noon, siyempre, kung Cesar Morales, marami siyang makakalaban. Walang nakatalo kay Efren sa Amerika. Sa kanyang pagsuyod ng mga bilyaran, nadiskubre ni Efren ang ibang mukha ng bilyar. Kaya din pala dito, kahit wala nang pistahan dahil may tournament naman eh. Sumali ngayon ako ng tournament. Cesar Morales pa rin nakalagay. Ang sabing gano'n ng manager, kailangan bigyan na natin ang tunay mong pangalan. Kung hindi, baka di natin makuha yung premyo mo. Tama. Sinabi din niya. Ang nakakalaban niya, hindi talaga Cesar Morales ang Efren Reyes. Ganun ba? Sabing gano'n naman ng promoter. Kahit na iba pangalan, pwede naman sabi niya. Kasi yung dinakalaban mo sa final, iba rin ang pangalan niyan. Lumaban at nanalo si Efren bilang Cesar Morales sa unang tournament na sinalihan, ang Reds 9-Ball Open sa Houston, Texas. Pero nang may nagpa-autograph, nabuking siya nang ipirma ang pangalang Efren Reyes. Namangha ang mga Amerikano sa galing at mga kakaibang tira ni Efren na hindi pa nila nakikita o naisip man lang noong panahon na iyon. Yung pinagtatalo ko sila, ang sagot nila, hindi naman yan si Efren Reyes. Hindi naman yan taga-daydig sabi niya. Taga-ibang planeta yun sabi niya. Kasi naging sa magazine, The Man from Different Planet, nakamaskara. $10,500 ang premyo ni Efren sa unang sabak sa Amerika noong 1985. Pero ni isang kusing ay walang napunta sa kanya. Sabi ng Pinoy na nagdala sa kanya sa Amerika, may utang pa raw si Efren na $50 sa mga ginasta nito. Nawalan ng gana si Efren. Hindi ako kumita, pero hindi ako natalo. Na paano na yung napanalunan mo? Eh wala na, hindi ko alam kung nasaan yun. Basta yung mga manager ko hindi na kami nagkita. Sumubok ulit si Efren sa Amerika noong sumunod na taon. Hinabol pa rin daw siya ng malas. Hindi ka manalo, third place lang, second place, gano'n. Noong time na yun, sabi niya parang nadi-discourage na siya. Dahil kasi siyempre pag natalo, nagdaramdam siya. Pag nag-uusap kami, sabi ko, siguro, di lang siguro panahon pa. Siguro pag nagsawa sa talo, baka manalo. Nagdila